Nagmistulang parking lot ang ilang bahagi ng EDSA ngayong araw dahil sa bumper-to-bumper traffic. Mas hinigpitan kasi ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority ang pagpapatupad ng yellow lane policy. Ibig sabihin, bawal dumaan sa halos lahat ng flyover, underpass at tunnel ang mga bus sa EDSA. Kasunod po yan ang ilang aksidenteng kinasangkutan ng bus, gaya ng muntikang pagkahulog ng isang bus mula sa tulay sa Ortigas. May report si Steve Dailisan. Ganito kabigat na trapiko ang dinanas ng mga motoristang dumaan sa EDSA southbound kaninang umaga. Mula Balintawak hanggang Kamuning, tukod ang mga sasakyan. Bawal na kasi sa mga flyover at underpass sa mga bus. Ang ilang mga bus driver, naubusan na ng pasensya. Marami sa mga pasahero, late na. Pinapailalim kami, dapat sa ibabaw na kami. Tingnan mo, traffic tuloy. Kailangan maibabaw talaga kami, lalo na mga probinsya. Wala naman kaming hinahatid talaga sa ilalim. 1 hour na ako late. Paano ho yun? Bawal na raw ho yung mga bus sa... Sana isip muna nila bago kasi mas marami ang bus kesa sa mga private Pasado 10:00 ng umaga, ang ilang bus na ito nangas pa rin dumiretso sa flyover ng Kamuning na hinayaan naman ng mga enforcer. Ang ilang umiwas sa flyover, halos okupahan naman ang lahat ng lane sa EDSA. Hindi na muna ini-issue ng traffic violation ticket yung mga bus na lumalabag doon sa pulisiyang ipinatutupad kaugnay sa pagbabawal sa pagdaan sa mga flyover at underpass. Sa halip, ang ginagawa ng mga traffic enforcer ngayon, inililista na lang muna yung plate number at yung pangalan ng bus company. Saka raw sila padadala ng sulat ng MMDA. Ang kaso, sa dami ng lumalabag, mukhang nauubusan na ng espasyo yung mga traffic constable sa kanilang pinaglilistahan. Pinagmumura na kami kanina Dahil? Kasi siyempre, hindi ko rin masisisi yung mga paseros na papasok sa trabaho. Kami naman, sabi ko, wala kami magagawa kasi utos lang yan, sumusunod lang kami. Sa Ortigas flyover, pasado 11:00 ng umaga, lumuwag na ang daloy ng trapiko. Kaya ang dalawang bus na nakuna ng GMA News, tila sinamantala ang pagkakataon at animoy nagkarerahan. Ang isa sa kanila, gumamit pa ng motorcycle lane para mauna. Pinaigting ang pagbabawal sa mga bus na dumaan sa mga flyover sa EDSA kasunod ng muntik-muntikang pagkahulog ng bus na ito sa Ortigas flyover nitong Miyerkules. Bukod pa ito sa iba pang aksidenteng kinasangkutan ng mga bus, gaya na lamang nitong naaksidente sa EDSA Shaw Underpass. Di bababa sa 200 pesos hanggang 1,000 pesos sa multa o kulong na di bababa sa 5 hanggang 30 araw ang parusa kapag lumabag sa Yellow Lane Ordinance. Sa ilalim nito, dapat manatili sa Yellow Lane sa EDSA ang mga pampasaherong bus at jeep. Pero pagbibigyan muna ang mga bus driver hanggang ngayong linggo. Giit ng MMDA, di naman daw bago ang bus lane. Pinatupad lang natin yung batas, which we are bound to do. Since 1989, 2002, 2003. Justified ng number of fatal accidents the past few days involving buses. Reinforced by the need to strictly implement traffic rules. Natural, magkakaroon ng initial confusion. Sabi ng MMDA, ang bawat lane sa EDSA kayang magpadaan ng hanggang 1,200 na sasakyan kada oras mula Monumento hanggang Rojas Boulevard. Pero nasa 3,000 bus daw ang dumaraan sa EDSA kada oras, kaya sobra-sobra mga ito para sa dalawang yellow lane para sa kanila. Dagdag pa sa pagsisikip ng trapiko ang mga pribadong sasakyan na pa-U-turn sa ilalim ng flyover at gagamit ng intersection. Kaya pinag-aaralan ng MMDA na payagan ng mga provincial buses na gumamit ng flyover at underpass tuwing rush hour. Hahabaan din daw ang plastic drum barrier na siyang naghihiwalay sa flyover at bus lane. Babaguhin na rin daw ang ilang maling signage gaya ng isang ito sa Ortigas. Nawala yung swerving, nabawas yung karera. Siguro kung matutupad ito ng sustainable, mabawasan yung fatal accidents. Aminado ang MMDA ang karaniwang mahigit 1 oras na travel time mula Monumento Caloocan hanggang Rojas Boulevard sa Pasay, maaring madagdagan. Yak nababagal daw kasi ang takbo ng mga bus tuwing rush hour gamit ang bus lane. Steve Dailisan, GMA News.